Magandang gabi po, ito ang EuroTV Primetime Balita. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. Nicolas. At ako naman si Vanessa Cleopa. Para sa detalye ng mga balita, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang nagpasalamat sa tulong na ibinigay ng Estados Unidos sa mga lubhang naapektuhan ng shear line sa Mindanao. Ayon sa US, nangako sila ng karagdagang C-130 para sa personal na maghahatid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang karagdagan ng balita sa report ni Alvin Pelubelio. Nagpahayag ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos dahil sa tulong nito para sa mga komunidad na naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa Mindanao. Kasabay ng pagbisita ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa Malacanang Palace, sinabi nito na nangako ang US na magdadala ng 2 C-130 mula sa Indo-Pacific Command para magatid ng relief assistance sa mga biktima ng landslide sa Mindanao. Nangako rin ng US ng $1.25 million na emergency support para sa mga naapektuhang pamilya. Nailibing na ang 85 mga labi na mga nasawi bunsod ng pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maco, 38 katao pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Nagpapatuloy pa ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad sa landslide na tumama sa lugar noong February 6. Para sa EuroTV News, Alvin Pelubelio, sumasaludo sa bawat Pilipino. Department of Foreign Affairs na hindi mauuwi sa higmaan ang nangyayaring tensyon ngayon sa South China Sea. Ito ay kasunod ng pagpapanatili ng posisyon ng Pilipinas sa Code of Conduct sa South China Sea sa pagitan ng mga bansa sa Southeast Asia. Si Alvin Pelubelio para sa karagdagan ng balita. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na mananatili ang Pilipinas sa kanilang posisyon hinggil sa mga negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea sa pagitan ng mga bansa sa Southeast Asia. Kasunod ito ng naging pahayag ni Foreign Ministry ng China. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hindi pa tungkol sa hidwaan ng nangyayaring tensyon sa South China Sea kundi pagpapakita ng lehitimong karapatan at interes sa dapat ay mapangalagaan. Nagiging dahilan umano ng tunggalian ay ang paglabag sa international laws at sa kung ano ang nakasaad sa United Nations. Ito aniya ang malinaw na katotohanan. Nagpahayag din ng pagkabahala si Manalo sa tensyon na nangyayari sa Taiwan at hinihikayat ang Beijing at ang Taiwan na manatili sa maayos na pakikipag-ugnayan. Kamakailan lang ay sinabi ni Chinese Consul General Zhang Shen na kailanman ay hindi kikilalanin ng Beijing ang 2016 arbitral ruling on the South China Sea. Nitong linggo lang noong namataan ng Philippine Navy ang 14 na Chinese vessels sa bahagi ng Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Para sa EuroTV News, Alvin Pelubelio, sumasaludo sa bawat Pilipino. Hinamon ni Senadora Riza Ontiveros si KOJC Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa susunod na pagdinig sa Senado kung totoong wala itong kinalaman sa mga akusasyon sa kaniya. Sabi ni Ontiveros, sakaling mapatunayan na may kinalaman si Kibuloy sa tangkang pagsagabal sa ginagawang investigasyon ng Senado, tiniyak nito na mananagat ito sa batas. Sa detalye ng balita sa aking report. Kinumpirma ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Riza Ontiveros na humiling na ito ng pahintulot kay Senate President Mig Zubiri para maghain ng sabina laban kay Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy. Ito kaugnay sa gagawing investigasyon ng Senadora sa Lunes na may kinalaman sa hinihilalang pagkakasangkot nito sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Bagamat hindi pa anya napipirmahan ni Zubiri ang kanyang hiling, ay magpapatuloy pa rin umano ang pagdinig dito sa darating na Lunes. Ayon kay Ontiveros, kung totoo raw na walang kasalanan si Kibuloy sa mga akusasyon sa kaniya, kusa na itong magpapakita at humarap sa Senate hearing. Mula raw nang ihain ng senador ang resolusyon para imbestigahan ang mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy, sunod-sunod na ang lumapit sa kanyang opisina para ibahagi ang kanilang mapait na karanasan. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila.
Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Ayon pa sa Senadora, kung wala namang tinatago si Kibuloy, ay dapat lang itong humarap sa Senado upang malinis ang kanyang pangalan kahit wala pang formal na sabina. Iginiit rin nito na mayroon umano silang hawak na ebidensya hinggil sa pagbabanta kay alias Amanda na una na rin nagsiwalat ng kanyang mapait na karanasan sa kamay ni Kibuloy. Isiniwalat rin nito na sinubukan umanong pasukin ng mga miyembro ng KOJC ang kanilang opisina at nagkunwaring tetestigo laban kay Kibuloy. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Una nang sinabi ni Kibuloy na hindi siya haharap sa anumang pagdinig na gagawin ng Senado at tanging sa korte lamang ng Pilipinas ito haharap. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Kasunod ng naging panawagan ni House Speaker Martin Romualdez kamakailan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, nadagdagan ito ang benepisyo na nakukuha ng mga miyembro nito. Itinaas na ng ahensya ang coverage benefit nito sa 50% mula sa dating 30%. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Ang naturang pagtaas ay nangangahulugan lamang na malaki ang mababawas sa mga hospital bills ng may mga PhilHealth. Halos kalahati kasi sa babayaran ng mga miyembro ng ahensya ay sasagutin na ng PhilHealth. Gayunpaman, kasalukuyan pang pinag-aaralan kung paano ito maipatutupad at kailan maiimplementa. Posible naman daw na maipatupad ito ngayong taon lalo na't pinamamadali raw ni House Speaker Martin Romualdez upang makabawas sa isipin ng mga nagpapagamot sa ospital. Samantala, ayon naman kay House Deputy Majority Leader for Communication Erwin Tulfo, sakop ng 50% coverage benefit ang hospital bills, doctor's fee, professional fee at iba pa. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Kinumpirma ng DSWD na umabot na sa mahigit 400 milyong piso ang ipamahagi nilang ayuda sa mga nasalanta ng shear line at through ng low pressure area sa Mindanao at iba pang parte ng Pilipinas. Ayon sa ahensya, mahalaga ang trabaho nila sa mga ganitong usapin kaya't minabuti na nila na mismo ang bumaba sa mga nasalanta para matiyak na matatanggap ng mga Pilipino ang mga tulong na inilaan ng gobyerno para sa kanila. Si Criza Lopez sa detalye ng balita. Umabot na sa mahigit 400 milyon na piso na tulong ang naipamigay na ng Department of Social Welfare and Development sa mga residente na naapektuhan ng shear line at trough ng low pressure area o LPA. Ayon sa datos na inilabas ni Undersecretary Diana Rose Cahipe, may suma total na 489,319,999 pesos ang halaga ng intervention na naibigay na ng ahensya sa Region 5. Ito ay kung pagsasamahin ng bilang ng halaga ng mga family food packs at cash assistance katulad ng AIX at ECT at non-food items. Base sa datos ng ahensya, nakapaglabas na sila ng 510,970 na bilang ng family food packs sa Region 5 at 2,041 na bilang ng non-food items at mahigit sa 14,000 beneficiary ang nabigyan na ng tulong pinansyal. Samantala sa Davao Region, nakapaglabas na ang ahensya ng halaga na 371,157,232 pesos na tulong para sa mga residente. Kasama na rito ang ipinamigay ng mga family food packs, non-food items at cash assistance. Gayun din sa Caraga Region ay nakapagbigay na ang ahensya
ng 87,705,115 pesos na tulong. Giit ni Undersecretary Kahipe, sinisikap ng kanilang ahensya at lalo ang kalihim nito na si Secretary Rex Gatchalian na maibigay ang tunay na kailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad tulad ng pagpunta at pagbisita sa mismong lugar ng sakuna. Ang ginagawa po ng ating mahal na Secretary Rex Gatchalian ngayon is that siya po mismo, he goes to the ground. Kami po ay nagsischedule po ng meeting sa mismong mga lugar na kung saan ang mga kalamidad ay nangyayari. And ang ginagawa po ng ating secretary or ng kalihim is that he talks to the local chief executives at tinatanong po ano ho ba ang kailangan na tulong. We do not just give o magbigay po tayo ng tig-isang family food packs o magbigay po tayo ng 3,000, 4,000. Hindi po ganun ang ginagawa ng ating secretary. He based it from the needs and what type of disaster that is currently happening all over the Philippines po. Paliwanag pa ng Undersecretary na mahalaga para sa kanilang ahensya ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan upang alamin ang mga pangangailangan. Sa ganito rin daw na paraan ay naiiwasan ng dobleng pamimigay ng tulong at maayos na ibibigay ang mga relief goods sa mga biktima. Napakahalaga po kasi ng dialogo o yung pag-uusap kasi nalalaman po namin on how many family food packs, how much financial assistance ang kakayanin po nating maibigay to this affected population. And it's the least that the DSWD can do to help. But of course, ito po ay subject sa availability ng ating mga fundings, but we maximize this through the help of the other agencies para hindi po nagpapatong-patong yung tulong, para hindi doble-doble ang pagbibigay ng family food packs or the financial assistance that is being given to this specific or this community that is affected by a particular. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Aminado ang DSWD na wala silang hinihiling na pondo sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa mga pagdinig na isinagawa ng mataas na kapulungan. Ito'y kaugnay sa pagkwestiyon ni Senator Amy Marcos kung saan umabot sa 60 billion pesos ang pondo nito sa General Appropriation Act ngayong taon. Si Criza Lopez nagbabalik sa detalye ng balita. Nilinaw ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communication Romel Lopez na hindi nila hiniling ang pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa mga pagdinig. Ngunit kiit ni Lopez na humingi sila ng karagdagang pondo lamang tulad din ng ibang ahensya. Ito ang naging sagot ng ahensya matapos muling masangkot sa issue ng programang AKAP na nakita sa listahan ng kanilang programa. Kamakailan isiniwalat ni Senator Amy Marcos na nagkakahalaga ng 60 billion pesos ang kabuang pondo ng AKAP na nasa General Appropriations Act of 2024. Ang 27 billion ay nakita sa ilalim ng DSWD at ang natitira pang halaga ay hindi pa rin natutuklasan kung nasaan. Alam naman pa natin kung paano nabubuo ang budget. Mag-start sa House, aakyat po sa Senado, both houses of Congress, sa komite hanggang plenary, nandyan po ang debate. Kami po ay parte kami noon dahil yan po talagang pinapangarap ng kahit siguro anong ahensya na medyo madagdagan yung budget. But then after the plenary, pagdating sa BICAM, talagang wala na po kami control doon. Fingers crossed na lang po kami umaasa na madadagdagan yung aming budget. Kaya nung lumabas po itong AKAP, na nabanggit na rin ng ating kalihim Secretary Rex Gatchalian, na even last year, nag-i-explore na po tayo ng mga programa para doon sa mga near-poor, sa mga minimum wage earners, sa mga low-income earners na susceptible nga po na mag-slide sa poverty o kung naitawid man natin yung mga 4-piece beneficiary, mag-slide back sa poverty, yun ang nais natin. Tulad ng naunang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian, wala pang nababawas ni sentimo sa pondo ng AKAP dahil bubuo pa ang ahensya ng guidelines kung paano gagamitin ang malaking pondo.
Muling binigyang diin ng ahensya na walang politiko ang makakapagsabi na makakapasok ang isang individual sa kanilang programa nang hindi dumadaan sa social worker assessment. Mayroon man daw na referral system ay hindi nito ginagarantisahan na makakapasok ang kanilang inilapit sa ahensya. Ito ang naging sagot ni Lopez tungkol sa kumakalat na text blast na lahat ng soft projects kagaya ng AIX ng DSWD, tupad ng DOLE at MAIP ng DOH ay kailangan dumaan sa opisina ng House Speaker. Ating kapatid na media na nagtanong kanina, it's not even assurance, di ba? Na ikaw man i-repair kung sino man o dumaan ka man kung kanino man, hindi po talaga assurance yun. Hindi po talaga assurance yun na 110% ay may mangyayari, may payout. Ganun din po sa pangako na pumirma ka man kung saan-saan, hindi rin po. Kasi at the end of the day, yung ating mga social workers na mag-a-assist sa iyo ang makakapagsabi if you're eligible, if you're qualified. At the end of the day, special disbursement officer lang po namin ang makakapag-abot sa iyo ng iyong payout at wala na. Muling paalala ni Lopez na hindi kailangan na pumirma sa mga political initiatives o anumang pagpirma sa mga papeles kapalit ang kanilang benepisyo sa programa. Kahit ulit-ulit po natin sasabihin, hindi ho requirement ang pag-participate sa anumang political initiative. Hindi po yan prerequisite for you to be able to avail yung aming mga programs. And then at the same time, hindi po yan disqualifying factor for you not to avail yung ating mga programs and services. Kung kayo po'y nangangailangan, kayo po'y pasok sa aming mga guidelines, namimit nyo yung mga requirements, kayo po ay entitled sa anumang assistance ng DSWD. Hindi po kami nagdagdag, hindi po kami nagbawas ng mga requirements, at lalong-lalong hindi na namin kailangan, yung pagpirma nyo sa kahit. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Matapos ang nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro kamakailan na kumitil sa buhay ng mga natabunan ng gumuhong lupa, inihatid na sa kanilang huling hantungan ang mga labinang nasawi sa Masara tragedy, habang nagpapatuloy pa rin ang retrieval and rescue operation sa mga nawawala pang biktima. Para sa kabuuan ng balita sa aking report. Bumisita sina Governor Dorothy Gonzaga at Congressman Ruel Peter Gonzaga sa pamilya ng mga biktima upang personal na magpaabot ng pakikiramay, kung saan nagpahayag ang mga naulilang pamilya ng kaukulang tulong mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, nangyari ang hindi inaasahang trahedya matapos ang mga pag-ulan sa Maco, Davao de Oro. Batay sa situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao de Oro, 71 individual na ang naitalang nasawi sa nasabing trahedya habang 38 pa ang nawawala at 32 naman ang sugatan. Sa kabuuang bilang ng mga nasawi, ilan dito ay bahagi na lamang ng katawan ang natagpuan habang ang iba ay hindi pa tukoy ng kanilang pamilya. Sa ngayon, puspusan na ang rescue and retrieval operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matagpuan ang mga hindi pa nakikitang individual matapos ang trahedya. Samantala, kabilang sa mga nasawi at naging biktima ng naturang landslide ang mga naninirahan sa palibot ng Barangay Masara, mga miners na nakasakay sa bus na pansamantala lamang ipinarada at aalis na sana, ngunit sa kasamaang palad ay kasama silang natabunan ng pagguho ng lupa. Bagamat maituturing na natural disaster ang naturang insidente, nais pa rin ni Congressman Gonzaga na paimbestigahan ng nangyaring trahedya lalo na't ang paligid ng pinangyarihan ng pagguho ay no-build zone. Naghain na raw ang kongresista ng resolusyon sa Kamara upang imbestigahan ang naturang insidente. Ilan naman sa mga nasawi na wala pang pagkakakilanlan mula sa kanilang pamilya ay pansamantala munang ipinalibing bilang bahagi ng health and safety protocols. Matatandaan na nangyari ang landslide noon pang February 6, 2024. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Bagyang nakompromiso ang ex-account ng Philippine Coast Guard kaninang umaga dahilan para paalalahanan ng publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe mula sa naturang account.
Ayon sa inilabas na pahayag ng PCG, nakipag-ugnayan ang kanilang Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS sa tech support team ng X para maayos ang problema. Nilinaw naman ng ahensya na hindi hacking ang nangyari dahil wala naman raw silang na-monitor na kahit anong malisyosong pangyayari. Pasado alas 11 kaninang umaga nang i-anunsyo ng ahensya na naibalik na sa kanilang pangangalaga ang seguridad ng kanilang X account. Dagdag pa ng PCG, tanging mga crypto-related entity ang kanilang na-monitor base sa tech team ng X, bagay na kaagad binura at maibalik sa kanila ang full access ng kanilang account. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Coast Guard kaugnay sa motibo ng nakompromisong nilang account. Samantala, kinasuhan ng Department of Justice ang ilang Philippine Coast Guard personnel kaugnay sa paglubog ng MT Princess Empress na nagdulot ng malawakang oil spill sa Nawan Oriental, Mindoro. Kasunod dito, tiniyak ng PCG na hindi nila kukonsintihin ang mga maling gawain sa kanilang hanay. Tunghayan po ang detalye sa aking report. Tiniyak ng Philippine Coast Guard sa publiko na hindi nila kukonsintihin ang mga maling gawain ng kanilang tauhan sakaling masangkot ang mga ito sa maling gawain. Ito kaugnay sa rekomendasyon na inilabas ng Department of Justice o DOJ kung saan kabilang sa sinampahan ng criminal charges ang 19 na Coast Guard personnel na sangkot umano sa paglubog ng MT Princess Empress na nagdulot ng malawakang oil spill sa Nawan Oriental, Mindoro noong Pebrero ng nakaraang taon. Kabilang sa mga kinasuhan ng DOJ ng multiple falsification of private documents, multiple falsification of public documents ang may-ari ng oil tanker, 2 marina officer, 1 pribadong individual. Ang ginawang pamimeke ng dokumento ay kaugnay sa konstruksyon at rehistro ng oil tanker. Tiniyak ngayon ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan sa publiko na hindi nila ito-tolerate ang maling gawain sa kanilang hanay. Irerespeto anya nila ang gampanin ng batas tungo sa pinakamahusay na serbisyo publiko. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa kabila ng panukalang 100 piso na dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor, maaari nitong mapabilis ang inflation at magiging mabigat din ang para naman sa mga may-ari ng maliliit na negosyo. Ito ang naging agam-agam ni Department of Finance Secretary Ralph Recto kahit pa kumbinsido siya na nakakatulong nga para sa mga manggagawang Pilipino ang petisyong dagdag sahod na ito. Anya ang dagdag sahod ay maaaring makaapekto sa pagsipa ng inflation. Bukod pa sa anya ay magiging mabigat at mas mahal na responsibilidad para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo na kailangang sabayan ng pagtaas ng pagsahod o pasahod para sa kanilang mga empleyado. Dagdag niya, mas mainam kung ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mamamahala sa wage hike petitions dahil nagkakaiba-iba naman ang inflation rates at labor markets condition kada rehiyon. Sa kabila nito, patuloy umanong pag-aaralan ng kanilang ahensya ang naturang petisyon para sa mas ikabubuti ng antas ng labor market sa bansa. Mananatiling suspendido ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa kalsada, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Ito ang paglilinaw ng MMDA matapos ang mga kumakalat na online na umano'y pagbabalik muli ng NCAP. Sa isang pahayag, iginiit ng ahensya na nananatiling suspendido sa ngayon ang naturang kautusan mula 2022. Matatandang sinuspindi ang NCAP mula nang mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO. Kalakip nito, nagbabala ang ahensya sa publiko na tiyaking lehitimo ang kanilang mga natatanggap na mensahe at huwag agad maniniwala sa mga maling impormasyong nakakalap online. Hinihimok naman ng MMDA ang publiko na magsumbong sa kanilang tanggapan o may kinalaman o kung may kinalaman sa concern issue para maliwanagan sa usapin ng NCAP. Para naman sa balitang abroad, isa ang nasawi habang hindi bababa sa 21 na pawang mga bata ang sugatan matapos ang pamamaril sa Super Bowl victory sa Kansas City, Missouri. Ayon sa mga otoridad, nasa 16 na mga bata ang nasugatan dahil sa pamamaril.
Ayon sa Kansas Police, 3 katao ang nasa kustodiya na ng mga otoridad matapos ang nasabing insidente. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen. Siyam na sunod-sunod na putok ng baril ang naitala ng mga otoridad na nagdulot umano ng life-threatening injuries sa mga biktima. Samantala sa ating balitang sports, uwian na, may nanalo na. Dahil itinanghal na kahapon kasabay ng Araw ng Mga Puso ang kampiyon sa 48 PBA Commissioner's Cup. Sa dikit na laban sa final score na 104-102 sa Game 6, kinubra ng San Miguel Beermen ang kampyonato ngayong taon na siya ring ika-29 nilang league title. Nakuha ni Beerman player CJ Perez ang Most Valuable Player o MVP. Trophy sa laban na may kabuuang 28 points para sa Game 6. Dikit ang laban ng dalawang team at hindi lumagpas sa 10 ang distansya kada katapusan ng quarter. Ngunit hindi na hinayaan pa ng Beerman na ma-extend pa ang laban sa Game 7 at tinapos na ito hanggang Game 6 lamang. Ayon kay Coach San Miguel, George Gallant, hindi lamang ang mga players kundi lahat ng bumubuo ng SMB team ay talagang pinaghirapan ang laban tungo sa pagkakapanalong ito. At wala sa kanila ang sumuko. Ito rin ang unang kampyonato ni Gallant mula nang maging PBA coach. Samantala, sa kabila ng dikit na laban, nabigo pa rin ang Hot Shots na masungkit ang kampyonato na huli nilang nahawakan noon pang 2018. Sa kabila ng pinagdadaanang karamdaman ngayon ng Queen of All Media na si Ms. Kris Aquino, nananatili siyang matatag para sa kanyang pamilya, kaibigan at mga tagahanga na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Ang kabuuan ng balitang yan mula kay Sam Martos. Matapos ang matagal na panahong hindi nakita sa telebisyon ang Queen of All Media na si Kris Aquino, muli itong nagpaunlak ng panayam sa King of Talk na si Tito Boy Abunda kahapon sa programang Fast Talk, kasabay ng kanyang kaarawan. Dito ibinahagi ni Kris ang kasalukuyang pinagdadaanan patungkol sa kanyang kalusugan at nararamdamang karamdaman. Ayon sa aktres, 3 linggo kasabay ng 64th birthday ni dating Pangulong Ninoy Aquino noong February 8, 2024, nagkaroon ito ng regular blood panel o tinatawag na blood donation, kung saan kinukuhanan siya ng dugo, ngunit ayon sa doktor hindi naging maganda ang resulta nito. Kwento pa ni Kris, nagkaroon siya ng comorbidity at sakit sa baga. Tinamaan din daw siya ng COVID-19 virus na magpunta ito sa California. Isa rin daw sa kanyang pinangangambahan ng pagbagsak ng kanyang hemoglobin. Sa ngayon din daw mayroon siyang 5 autoimmune diseases. Sa kabila nito, nagpasalamat naman si Kris sa kanyang mga kaibigan gaya ni Tito Boy, Miss Jessica Soho, sa pamunuan ng GMA Network at kanyang malalapit na kaibigan at nangako ito na kailangan lumaban. Ang pangako ko sa inyo, hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal ninyo at pagsuporta ninyo at yung pagdarasal ninyo. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung binibigay niyo sa akin na lakas. Because I know na you're praying for me. And that's the biggest gift anyone can give. Okay. Can I just say, Boy, para sa mga kapatid ko, I miss them so much. I love them so much, but it's so hard. And to all my friends also who are there, sa lahat ng mga gumawa ng paraan, just last week, nandito si Dingdong Avansado, yung aking inaanak, na nag-spend talaga ng 4 na oras para makipagkwentuhan sa akin. Malalaman mo kung sino talaga yung matotoo mong kaibigan. Dahil talagang gagawa at gagawa sila ng paraan. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA. Dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. And also to our friend, Miss Jessica Soho, kasi Boy, alam mo naman na sa kanya nakapangako yung interview na to, pero nung nalaman niya na sa'yo ko binigay, wala siya talagang pag-aalinlangan. Dahil alam niya na you are like a brother to me.
Para sa EuroTV Showbiz Balita, ako si Sam Marto, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yun po ang mga balita ang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotvph.com. Mapapanood nyo rin po ang EuroTV News sa Pinoy Extreme Cable Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po si Vanessa Cleopat. At ako naman po si Henry V. Nicolas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Happy weekend!